Gaano nakalaki? From 1 car to 5 cars, ilang cars na ngayon ang binebenta ng Dash Car Pro? Right now, ang running inventory po namin is 103. 103 cars? Apo. That's amazing. Apo. If mawalan ka nung 9 to 5 na source of income mo, paano ka magsusurvive? Okay. But again, sabi ko po, wala akong choice but to do this, but to start this. Kasi kung di ko gagawin to, matindi yung dapa po na mangyayari sa akin. Kasi kailangan kong bayarin yung mga debts ko po eh. Videos that will make you wealthy and debt-free. Siya isang negosyante sa Quezon City. Let us welcome si Rench Joseph Duat. Kamusta naman ang buhay nung ikaw ay lumalaki? Comfortable ba or medyo challenging din? Safe to say, challenging. Challenging. Talaga? Kasi we're not born with a golden spoon. Pero I take it po in a positive way. So kung may tatanong ako sa iyo na isang pinaka-unforgettable na moment sa buhay nung medyo wala pa kayo, ano yung magiging sagot mo? For me, yung fun moment ko po with my dad, yung tatay ko po. Kasi I think yun po yung reason kung paano kami nakapasok sa negosyo ngayon. Kasi at the time, way back nung elementary, medyo naingit ako sa mga classmates ko kasi Bakit? I find it fortunate for them na they can buy things like this, like that. Uso po yung mga toys to at that time eh. Sa probinsya po natin mga gagamba. At the time, nakita ko po yung mga vendors sa labas, nagbebenta ng gagamba. Oo. Ng ganitong presyo. Sabi ko, ang mahal naman ng benta nila doon sa gagamba. Sa amin, doon sa probinsya po, binibenta lang yun 50 cents, 1 peso. Nakikita ko, it's a free money ha. Yun, pinapasok ko siya sa classroom, pinapakita ko sa mga classmates ko. Binibili nila. Binibili nila. So magkano kinikita mo nun? Kung, for example, binibenta po sa labas ng 30, binibenta ko po siya ng 25. So may 5 peso discount po yung mga classmates ko. So magkano naipon mo during that time nun sa pagbebenta mo? Hundreds po. Siguro po nung first week, nagkaroon ako ng 500 sa wallet eh. So, yun, inipon ko talaga siya. Pero siyempre, nung hinawakan mo na yung 500 pag uwi mo, I'm sure tuwang-tuwa ka nun. Tuwan-tuwa ako. Sinabi mo kina Papa Mama. Pinakita ko po sa kanila na I earned this much. Tapos, nilibre ko sila ng dinner. Namulat ba yung kaisipan mo na gusto mo ring magbenta at magnegosyo in one day? Actually, yes po. In the family, wala po kasing nagbi-business eh. So, it's very hard for me na mag-dive in sa negosyo kagad. Kasi, number one, walang nagko-coach sa akin. Next, parang nakakatakot eh. Nakakatakot mag-dive into magnegosyo kasi nga walang nagtuturo sa'yo, wala ka nakikita na nagnegosyo sa family. Karamihan po kasi sa amin talagang 9 to 5 eh, sa family. Nakikita ko po yung norm na 9 to 5 talaga yung pinagkakitaan eh. Now, if mawalan ka nung 9 to 5 na source of income mo, paano ka magsusurvive? Yun po. Yung fear na pumasok sa negosyo parang mataas talaga. Kasi guys ito yung iba kasi yung perspective naman namin. Iba yung perspective. Ever since I was young, I was trained to sell. Ito hindi ko makalimutan na sinabi ng nanay ko gusto mo bang yumaman? Sabi ko, opo. Gagawin mo bang lahat para yumaman ka? Opo. Ito hindi ko makalimutan. Bakit mo pagyayamanin ang ibang tao kung kaya mo pagyamanin ang sarili mo? So ngayon, sige, let's fast forward. Graduate ka as an air mechanic. Opo, aircraft mechanic. Na-practice mo ba? Sa intern, yes. However, being professional, no na. Kasi nga po, wala pa lang ma-offer sa akin Saka malaki stable. rin gastos nun Actually, opo. Diba? Sa mga books, sa mga Yeah. Plus, I understand, pinangutang pa ng parents ko yung pag-aaral ko nun. Grabe. Now, kaya po, na-pressure din ako. Kung ano yung sabi ko, kung ano yung nasa table, I'll take it. Kinuha ko po yung unang offer sa akin, which is customer service po sa airport. Nung customer service ka na, can you bring us back magkano sweldo nun? Ang per cut-off po, meaning po, may dalawang sweldo kasi sa isang buwan. Kumikita ko ng 4,300 pesos. Are you kidding? Per cut-off? I'm serious po. Per cut-off? Opo, 4,300. I survived naman, I survived. Pero paano yan? Magkano ginagastos mo araw-araw sa pamasahe at pagkain pa lang? Ang pamasahe ko po, round trip, mga 15 pesos at the time. Yeah, 15. Oh, Commute po ako. Pagkain, 300. 300? Pero meron po akong side hustle. Kasi reality, hindi ako magsasurvive po dun sa 4,300 per cut-off eh. Kasi parang pamasahe lang yun eh. So, anong side hustle mo? From Quezon Province. Parang ginawa ko po dun sa Gagamba. Meron pong cake na sikat sa Quezon Province. Na inaangkat ko po dito sa Metro Manila. Actually, pinapadala ko po sa parents. Pinapaship ko na lang po kasi costly pa eh. Kapag pupunta pa sila dito. Tama. Magkano naman kinikita mo kada benta mo ng cake? Per cake, kumikita po ako ng 50 pesos. 50 pesos. Ilang cakes na nabebenta mo in a week? In a week,
Mga 150. 150 cakes? Grabe ka! So, kumikita ka ng mga 7.5. Opo. So, more or less in a month, kumikita ka extra 15 to 20,000. Yes, opo. Wow, amazing. Opo. Sabi ko, kailangan ko rin po yung work ko at the time. Of course. Kasi bukod po dun sa 4,300 na per cut-off, andun po yung market ko eh. Oo, kasi nandun yun eh. Kung tanggalin mo, saan kanino mo ibebenta? Yes, hindi ako makakapasok sa airport. Hindi ko sila mapaglalako ng produkto ko. Ang galing. Yeah. Ano ang naging parang revelation mo na sinabi mo, ay, hindi mo na ako mag-employee. Magkano na ako, magnenegosyo na ako. Paano nangyari yung transition na yun? Well, actually, up until dumating po yung pandemic, I mean, ini yung nag-push sa akin mag full-time sa negosyo. Marami din po kaming tinagdaanan sa negosyo. Marami din po akong pinasok kasi hindi naman po lahat successful. At some point, madadapa ka, matututo ka. Pero come pandemic, wala na po akong choice eh. Kasi nga po, from airport, customer service, and na-lay off po ako sa hotel na po ako nito nung pandemic po. Tapos na-lay off ka sa hotel? Na-lay off na po. Kasi nga po, naiintindihan ko po kasi walang guests. Paano ka papasweldohan? Yes. Napilitan ka na maghanap na ng plan B kasi wala ka na ng plan A because of the pandemic. So, ano ginawa mo? Hindi ko na-expect po na tatagal yung lockdown. So, I took the opportunity na umuwi po sa probinsya. Kasi for the longest time talagang, ang uwi ko doon, balikan lang eh. Hindi na ako nakapag-overnight kasi nga po, work na 6 days a week and then may side hustle pa po. Now, sabi ko, seryoso pala tong pandemic. What if lumala to? Wala akong babalikan. Butin lang, meron po kaming side hustle. Ano ngayon? At that time, yung pagbebenta na po ng segunda mano na sasakyan. Ang challenge po doon is, ipinangutang ko po yung puhunan ko doon eh. And malaking chunk po doon is, niloan ko lang po, ipinangutang ko po. Ang problem ko doon is, oh my God, paano ko babayaran tong inutang ko? Knowing na pandemic, walang pera yung tao, walang trabaho ang majority. And also, ang challenge ko doon is, startup pa lang po. Sino magtitiwala sa akin na bibilhan ng used car? So, parang ang daming mga challenges na iniisip. And then, nabanggit mo rin kanina na ayaw mo rin talagang magnegosyo dahil natatakot ka. Pero umabot ka sa punto na wala kang choice. Wala na po choice kasi walang employment eh. Anong diskarte mo? Ang diskarte ko po nung pandemic, nung lockdown is, kailangan ko po ma-make sure na makikilala yung brand ko na trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan kasi startup eh. So, ano ginawa mo? Nag-aral po ako mag-edit ng videos, mga photos. Para, yun po, wala akong choice. Para Kinapala na yung mukha, napilitan ka gumawa ng content. Wala po akong choice. Kasi, it's a free marketing eh. So, kailan ka gumawa ng content? At anong content ang ginawa mo? Ang unang ko pong ginawang content is sa YouTube po. Una ko pong ginawa is paano yung properly paglilinis ng sasakyan. Doon na po nag-start. Galing. And ang hirap palang humarap sa camera. Kailangan mo pala meron pang ganitong mic. Tapos, ang dami pang challenges. So, nung pinost mo yung first video, ano naging reaction ng mga tao? At saka ilang views? 0 views. Yung 3 days mo pinagtrabahuhan. Oo. And preparation. Imagine mo, pati nanay mo, hindi ka pinanood. But it didn't stop me po na mag-aral. Dapat pala catchy yung video mo. Dapat pala may proper lighting. Sabi ko, ano ba naman to? Sa media, bakit kailangan ko pang aralin to? Okay. But again, sabi ko po, wala akong choice but to do this, but to start this. Kasi kung di ko gagawin to, matindi yung dapa po na mangyayari sa akin. Kasi kailangan kong bayarin yung mga debts ko po eh. Paano ka na nagkaroon ng breakthrough at saka nabenta mo yung sakyan? At that moment in time po, nauso rin yung mga live video eh sa social media. Yes. Doon po ako naglalako ng paninda ko. Yung unang sasakyan mo, paano mo nabenta? Sa Facebook po. Nakapost po siya sa mga selling platforms. Before pa lang po ako bumalik sa Manila, kausap ko na po yung buyer. And nakita ko po yung gap sa market na mukhang pumabor pa sa akin yung pandemic kasi po yung private transportation parang hindi na siya luxury eh. Necessity. Pagkatapos nun? Hinear out ko po yung reason ng first buyer namin. So sabi niya, wala naman siyang plan bumili ng kotse kasi nga may maintenance ka, magbabayad ka ng parking. However, wala siyang choice kasi nga po kailangan niya pumasok sa trabaho and meron din siyang kids. Mas gusto niyo po yung safe na travel. Tama. Sabi ko, ito pala yung kailangan kong i-communicate. Opo na meron pong dashcar po, Renzo, na nagbebenta ng segunda mano na affordable na sasakyan na pwede niyo makonsider ngayong crisis, gitna ng pandemya. Para safe ang iyong pamilya. So after that, yung first na benta mo, di ba? Kumita ka. May kita po yun. Pero maraming losses.
Bakit? Kasi nga po, yung sasakyan po natambak ng 2 months eh. Kasi ang sasakyan po kapag hindi nagagamit, lumalabas sakit niyan. So nagpalit po ako ng battery, nagpalit po ako ng tires. Kasi napa-flat yun eh. Pag hindi po nagagamit. Yun po yung mga losses. Pero at the end of the day, nabalik po sa akin yung puhunan. So hindi na ako kinabahan na wala akong pambayad sa mga utang ko. Paano na lumaki yung negosyo mo? Yun nga po, nag-increase po yung demand. Yung capital ko is not enough to cater the market, the So demand po. ano diskarte? Nangutang po ulit ako. Okay. Nangutang po ako ng nangutang. Pero yun nga, nung nangutang ka, ilan na yung sasakyan na kinuha mo? Naging 5 na po. Oh, from 1 to 5 na agad. Opo. Pero smaller, kinuha ko po yung kung ano yung demand ng merkado. Ano yung demand during that time? At that time po, kung ano yung mura na may 4 na gulong at may aircon, bibilin po ng tao. Mga magkano price range ang pinag-uusapan? Nasa 200,000 po. Yes, 200,000, 300,000. Exactly. Magkano kinita mo? Kunyari at 1 point plus million ang dinabas mo, ang inutang mo, magkano bumalik sa'yo? Kinita. Kita, hindi benta. For example po sa 500,000, ang kita po din mga 80,000 po. Wow! More or less, nasa ilang percent yun? 15%. So after that, umikot na ng umikot yan. Ikot po ng ikot. Ano yung mga best practices mo? Like for example, tamang diskarte para makapili ng tamang sasakyan. Getting a used car ngayon is napakahirap. And mindset ng tao is possible may sira yan, ay possible nabahayan, ay possible nabanggayan. Nakakatakot bumili ng kotse kasi yung papers, marami kayong check, baka mamaya car na pa yan. Pero dito po sa amin, ang binebenta po namin is peace of mind. Yung mga problems na ganun, kami na po yung nagsosolve. We make sure po na lahat po ng produkto namin ay dumaan po sa quality assurance. Meaning po, ang papeles po ay na-verified ng LTO offices, Okay. HPG. Ang mga sasakyan po ay not-inspected thoroughly. So may talaga, assurance kayo just in case na, kunyari, yung papeles may problem. Pwede nila ipasoli sa inyo yan. Yan po yung pinanghawakan po namin dito. Wow. Na meron po kayong peace of mind sa pinaghirapan nyo pong pera. Tugot pawis. Gaano nakalaki? From 1 car to 5 cars, ilang cars na ngayon ang binebenta ng Dash Car Pro? Right now, ang running inventory po namin is 103. 103 cars? Apo. That's amazing. Apo. Hindi naman po lahat company-owned. I know, but still, amazing. Gaano katagal to? Officially, we started po ng May 2020. May Up to present. 2020. Right now, 4 years po. So, ano yung mga lessons na natutunan mo? Sa employment po, best po na pag-aralan po yung ins and outs ng isang kumpanya. For example, if you're employed. Now, naging isang tool ko po yun kung paano kami lumago ngayon. Encourage mo naman yung mga taong natatakot from employment to try and transition to business. Sa mga employed ngayon or may mga hassles dyan, don't be afraid na mag-dive sa unknown. There will be always a lessons na part ng journey. Yes, madadapa ka, but at the end of the day, ang pinakamaganda dyan, matututo ka along the road. Just enjoy the journey kung nasan ka man ngayon. Huwag ka matatakot to take the leap and huwag ka rin mahihiya to market yourself. Basically, yung produkto is just a produkto eh. Pinakang ibibenta mo dyan sarili mo. So, if mas marami po nagtitiwala sa inyo, mas lalawak yung network mo. And most especially, huwag nyo sisirain yung trust over pera. RJ, paano makokontak yung shop nyo? Yung parang sa mga tao naman na interesado na magtumingin ng mga sasakyan, diba? To check you out. We have 6 locations po sa Quezon City. Also, we cater po widely dito sa buong Pilipinas. Worldwide, we can cater your used car or brand new cars. Just visit our socials po. Meron po kaming Facebook, Instagram, TikTok. Lagay nyo lang po Dasher Pro. Lalabas na po kami dyan. Makikita nyo po yung mukha ko. Also, meron din po kaming website, Coach Chinky. That's www.dasherpro.com para po ma-check nyo po yung mga dream cars niyo. Balay nyo, nandito na sa amin. At the same time, kung meron silang pabebenta, pwede ba? Actually, right now, we're leaning po sa consignment or pabenta. Kasi right now, hindi lang pagbili yung ginaguarantee namin na safe eh. Even sa pag-sell, marami po kaming clients ngayon na busy companies or individual who wants to liquidate their asset or their kotse safely. So, we make sure po na legal po yung pagbebenta ng kotse. Wala kayong headache. Again, lahat po are done legally and conveniently.